Hello guys, magandang araw. Ako nga pala si Carl, isang OFW dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. For today's video guys, may konting adventure tayo kasi mag-hiking tayo sa Taman Dugo Forest Trail. So ngayon nagre-ready pa lang ako ng bibihis kasi syempre dapat comfortable tayo kasi hiking to. At ngayon papunta pa lang ako sa meeting place namin kasi susundin ako ng mga kasama ko o yung mga colleagues ko. On the way na pala kami ngayon guys at medyo mainit since tropical country din dito. And this is my first time para ma-experience yung hiking dito sa Malaysia. At dito na kami nakarating sa aming destinasyon para mag-trail at para subukan kung hanggang saan aabot ang aming mga tuhod. Nga pala guys, dito tayo ngayon sa Taman Dugo Forest Trail. Isa itong restored rainforest area. Dati itong military land. Tapos ginawa siyang conservation project para ma-preserve yung nature dito sa KL. Yan, sabi pa ni Nate, this is it. Tingnan natin. So, sa ngayon, fresh pa kami, nakangiti pa, may energy pa, ayan. Pero mamaya tingnan natin kung sino unang magre-reklamo at magsasabing, uwi na lang tayo. At yan, may nakikita tayong mga unggoy guys. Naglalaro sila. Marami sila, mga 3-4 ata. Hahabulan sila eh, no? So, habang nagpapanggap kaming fit at healthy people, expect nyo na ang hingal moments. Pawis reveal at unlimited na, teka, pahinga muna. So yun na nga, hindi pa naman kami ganun kalayo pero ramdam na namin yung pagod namin. Sabi nila easy trail lang pero iba pa rin talaga kapag nasa actual ka na. Pero okay siya, hindi siya super hirap. Good start talaga siya para sa mga newbie. Isa to sa mga nagustuhan ko kasi maraming signs at mga mapa sa bawat intersection. So kahit mawala ka, okay lang. Charot, hindi ka mawawala. Well, honestly, kahit napapagod ka, worth it siya kasi fresh yung hangin. Parang nakaka-reset ng utak, lalo na kung galing ka sa work or stress ka. Magandang habit tong ganito. Kumbaga, ilabas mo na lang sa nature yung stress mo. Pero alam nyo guys, kung talaga puminsya ka talaga, di ka mahihirapan. Siguro, kaya maraming mga OFW dito sa Malaysia ang nahihilig mag-hiking. Kasi una, madalas dito, walang bayad, libre lang yung entrance. Kung may bayad naman, affordable lang naman siya, hindi naman siya gaano kalaki. Pangalawa, nakakatulong siya sa stress. Alam niyo naman, kapag malayo ka sa pamilya, minsan kailangan mo talaga ng outlet, diba? At yung pangatlo, way na rin siya para makipag-socialize ka, makakamit ka ng ibang kabayan mo dito or friends habang nag-hiking. Ganun. Kaya dito sabi ko sa friend ko, videoan mo nga ako. Pinidyoan mo na ako. Pero hanggang sa likod. Nakalimutan ko sabihin, meron pala itong more than 5 kilometers na interconnected trail. So, pwede kang pumili ng ruta mo. Depende sa level mo. May pang beginner, may pang medyo challenging. Kaya may mapa sa bawat intersection para alam mo kung saan ka liliko. So yun, pagpasok namin dyan, may nakita kaming swing. Kasi syempre, bilang responsible hikers, napagdesisyonan muna namin magpahinga saglit kasi parang mas deserve muna ng katawan namin ang upuan or ang swing kaysa summit na to. So, kailangan din natin mag-recharge sa ating mga energy. Kaya, eto muna kami, chill mood muna habang kunwari nag-appreciate ng nature pero totoo, hinihingal na talaga. Tapos ayan, kunting picture, diba? So yun guys, after namin makapagpahinga, nagpatuloy na ulit kami sa aming trail. So tuloy-tuloy lang sa lakad habang biglang pagtingin namin sa taas may gumagalaw. Yun pala isang squirrel na mukhang nanananghalian pa siya. Parang mas busy pa siya sa pagkain kaysa sa amin. Ayun. So syempre,
Hindi namin pinapalampas to. Huminto muna kami saglit para panoorin siya. Ang cute lang kasi, chill na chill lang siyang kumakain dun. Parang walang tao sa baba niya. So yun, habang patuloy kami sa aming trail, may napansin akong parang tower sa unahan. So sa una parang nakakapagod na akyatin. Kasi pagod na rin ako, pero sabi ko sa sarili ko, andito na rin naman ako. Tatry ko na siyang akyatin. Hindi naman siya masyadong mataas. So habang umaakit ako doon, yan, na-realize ko na parang ganito rin pala ang buhay. Minsan nakakapagod, minsan gusto mo nang huminto, pero tinuloy mo lang kahit dahan-dahan. Makakarating ka rin kung saan mo naman gustuhin, 'di ba? Kumbaga, hindi naman kailangan mabilis palagi. So ang importante, hindi ka sumusuko kahit hingal na hingal ka na, kasi alam mo na yung reward sa katapusan, 'di ba? Pag umakyat ka dun. Char, ang seryoso nun ah. Way back sa Philippines, nag-hiking na talaga ako doon. Kumbaga, ito is additional lang na experience dito sa KL since first time ko din. So yun, after namin makonquer yung trail, syempre, time na para bumaba at umuwi. So, yun, akala namin tapos na yung exciting part. Yun pala hindi pa. Kasi, nung nasa daan na kami pa uwi, sobrang dami namin nakitang unggoy. As in, parang may sarili silang community dun. Kompleto sa lahat ng sizes, may parang baby, may teenager siguro yun, may mga tatay level na unggoy na rin. Nakakaliw lang panoorin, pero medyo nakakakaba rin pag titigan ka nila. So after naming matapos yung trail at makauwi ng buhay galing sa monkey community, nag-decide kami na kumain sa isang kilalang restaurant na sikat sa pagsiserve ng nasi lama. At honestly, perfect timing talaga kasi parang reward na rin siya after the whole adventure. Guys, yung mainit na rice, may sampal, may crispy anchovies, may mani, itlog, tapos may kasamang chicken pa. Grabe, ibang level yung sarap kapag gutom ka talaga. Kilala kasi ito bilang national dish ng Malaysia. Originally, breakfast food lang daw ito noon ng mga local, pero ngayon, kinakain na siya anytime of the day. At dito na nagtatapos ang ating adventure doon sa Taman Tugo Forest Trail. Napagod man, pinagpawisan man, pero sobrang worth it. Hindi lang dahil natapos namin yung trail, kundi dahil sa mga random moments na hindi natin pinaplano at random moments na hindi natin malilimutan. Hanggang sa muli mga kaibigan, buhay. Sana nag-enjoy kayo.